Hello Kathden fans! Mukhang aamin na talaga ang Kathden sa kanilang relasyon sa 2026 mga kasambreros, kung kaya abangan natin ito mga kasambreros. Tapos si Sir Alden dito ay nag-post at saka si Angel ng kanyang kapatid sa Instagram story. Unahin ko ito mga kasambreros. Itong si sa San Francisco sila mga kasambreros, nakalagay dito sa post ni Alden sa kanyang Instagram mga kasambreros ng kanilang location. So dito ay kumain of course ang magpipinsan kasama sina Bunso, si Angel at saka si Riza or si Riza mga kasambreros. So food is life dito. Tapos si Angel naman yung kasama. Ayun ko baka si Kuya RD, baka si Kuya Richard Daniel niya ay nasa kabilang side ng table mga kasambreros at saka hindi nasama dito sa kanilang picture mga kasambreros. So enjoy si Pops Alden habang dun siya sa pinakadulo ng table mga kasambreros. Tapos i-correct ko pala yung sarili ko dun sa may sa may picture nila sa yung magkakasama silang lahat na naka dark gray ang kulay. Yung number pala ni Tisoy doon ay 02, hindi 12. Buti na lang kinorek ako ni Ma'am Geraldine, kasombrerong Geraldine. Maraming salamat po sa pag-correct sa akin. Kasi 12 yung medyo nakatagilid kasi si Tisoy, tingnan nyo. So kung kaya akala ko 12, sabi ko hindi lang pwedeng magkapareho sila ng uncle niya ng number. So yun po, 02 kasi nga, January 2 mga kasombrerong ang birthday ni Tisoy. Tapos may pasabog din ng ABS-CBN sa January 2 mga kasambreros na mag-New Year na mamaya mga kasambreros. So kung kaya ay abang-abang tayo. So tapos ito kagabi nag-post si Benedict Cua. Papakinggan natin ito mamaya mga kasambreros. Sobrang bait niyo Catherine. Naku, dito niyo po talaga magkilala. Sabi dito ni Benedict, nagulat daw si Catherine na may anak na si Benedict Cua mga kasambreros, na isang sikat na TikToker or vlogger din ito mga kasambreros. Kasi di ba gumawa sila ng Maggi Magic Sarap ng endorsement shoot mga kasambreros. So tapos yun, mamaya papakinggan natin ito. May mga times to na sabi niya pala dito ay si Ma'am Catherine ang isa sa mga artista na ayaw niyang makasama or makita mga kasembreros kasi nga hindi daw alam ang kanyang gagawin, baka magbabali-bali. Para baka daw hindi makontrol sa sarili niya and so on. Tapos nung time na na-meet niya na daw si Ma'am Catherine, ibang-iba mas mabait Kumapa yung nakikita natin sa TV, mabait siya, pero sa personal daw pala sobrang bait, which is definitely true parang may mga times daw doon na nagkamali siya, tapos ulit-ulit yung linya niya. So nandun si Ma'am Catherine para alalayan siya mga kasembreros, so grabe. Definitely true. At saka ito mga kasembreros, yung ugali ni Ma'am Catherine ay talagang sobrang bait, So marami ang nagpapatunay. So mamaya ipi-play ko ito mga kasembreros para ma-appreciate ninyo. Sobrang cute nito. Pakinggan ninyo mamaya. And the next item natin, ito kagabi si Amaka pinagtanggol si Ma'am Catherine, Sabi niya dito, coming online seeing another set of rubbish again. Y'all should give this girl a rest, please. Ever since she broke up with that guy, it's been one propaganda to another to make her look bad. Whoever she dates is her problem, but I won't accept people using her face and name for clout. So si Amaka, tapos sa Twitter ito Tapos picture dito ni Ma'am Catherine dun sa may eksena sa Hello Love Again, sa camping sa ilog ng Kathden mga kasembreros. Tapos ito, i-share ko ito mga kasembreros, itong ginawa ni Joros Gamboa at ang kanyang pamilya, pumunta pala sila o nagbakasyon mga kasembreros sa Maruyama Zoo. If I'm not mistaken mga kasembreros ay sa Japan ito. Kasi di ba si Joros ay talagang pambansang shipper at saka pambansang tagabigay ng ayuda rin ito si Joros mga kasembreros, na sobrang close ng Kathden mga kasembreros. So yun po. So sa Germany pala ito. Maruyama Zoo sa Tokyo, Japan. Layo ng Germany. So Japan siya mga kasembreros, post ito ni Joros
Tapos sabi niya dito ay the kids loved Maruyama Zoo. The kids were super amazed, especially sa mga harbor spotted seals. Yan talaga pinunta namin dito. Tapos kasama niya of course ang kanyang wife at ang mga anak. Ang laki na pa ng mga anak ni Joros, oh. Dalawa, puro lalaki yata itong mga siguro nasa 7 and 10 na itong mga kasombreros na yung mga anak niya. So Pops Alden Pops Alden na ka ng Joros na pinipressure si Alden, no. Joke lang po, no. Mga kasombreros at mga Cathdinatics. Tapos magkakaroon yata ng countdown mamaya, hindi ko lang sure ha, kasi yung Cornerstone Entertainment ay si Piolo Pascual nag-post, no. 14 hours ago, Piolo Pascual is out here rehearsing first performance at Royce Hotel's New Year's Eve countdown on December 31. Papa P will see you there. So hindi ko lang alam kung yung buong ABS-CBN magkakaroon ng countdown kasi ang GMA Kapuso ay magkakaroon sila ng New Year special, no? And hindi kasama si Alden kasi nga nasa Amerika siya sa countdown, mga kasombreros. Pero yung ABS-CBN, hindi ko lang sure kung kasama dito si or magkakaroon sila ng countdown, mga kasombreros, kasi si Piolo Pascual nga ay part, no, or nagre-rehearse na siya, mga kasombreros, para sa kanyang performance. Pero aabangan natin, no, kung meron silang countdown. Parang hindi gaanong nagse-celebrate or nagka-countdown sa New Year ang ABS-CBN. Ang GMA, no, talagang parang every year sila nagka-countdown. Pero ang ABS-CBN parang hindi gaano. Tapos ito, natatawa ako dito. Natatawa ako dito, mga kasombreros, no. Yung si Rowena Morales, no, 8 hours ago, Happy New Year 2026. Tapos yung kanyang yung kanyang pinopost ay ang Aldab pa rin, mga kasombreros, naka-blue. Si Maine Mendoza at saka si Alden Richards, mga kasombreros. So mina-match niya pa rin, no. Sana magbigay respect na lang tayo sa husband niya na si Arjo Atayde, mga kasombreros, kasi nga married na si Maine Mendoza. As all we know, no, na talagang kinasal na si Maine Mendoza, mga kasombreros. So yun po. Naalala ko kasi si Ma'am Catherine Dreamscape, yung kanyang ngayon yung agency na may project siya. Ito naman ay Cornerstone si Piolo Pascual. Alam ko yung Cornerstone. Okay. So iniisip ko kasi parang kasosyo sa negosyo ni Nama Salvador at saka ni John Lloyd Cruz, yung Cornerstone. Pero kasi di ba may agency si Maha Salvador na na gumagawa ng mga project at saka mga shows din, mga kasombreros. So hindi ko lang alam kung sila ito or siya ito, mga kasombreros, or part dito sa Cornerstone. Tapos kay Drama Fever, nagpost sila kagabi. Sabi niya, honestly, the hate toward Catherine is ridiculous. Some people even call her names, spread negativity, or judge her for simply living her life. FYI, for your information, Catherine Bernardo never needed to prove anything. Say what you want, but she will forever be the standard. You can't rewrite Philippine showbiz history without her name in it. So yun siya, tama, no? Kasi nga, siya yung nagiging mukha na ngayon ng ABS-CBN. Pag may mga announcements, pag may mga important na ganap, no, siya talaga yung parang pinaka inuuna nila, mga kasombreros or fun face. Tapos ito, nakakatuwa rin ito na medyo nakakalungkot, no, si Girly Zell, 20 hours ago, super duper miss your tandem. Yung Cathdin nga, mga kasombreros, no. So which is related dito ang ating main item. So marami ang nag-ano ngayon na parang aamin ang Cathdin sa 2026. Tayo ay umaasa, no, na magkakaaminan na talaga sila, mga kasombreros. Pero pag hindi, na parang Coco Julia, no, ang kanilang dating or kanilang technique or strategy, okay lang, mga kasos, kahit basta sila yung magkatuluyan, mga kasos. So dito, yung picture na ito, mga kasombreros, ay edited lamang, no, na kung saan ay nagkatitigan ang Cathdin dito, mga kasombreros. So pero ito si Girly Zell ay isa ring solid na Cathdin admin, mga kasombreros, or Cathdinatic. So nakakatuwa rin, no, kasi dumadami ang admin ng at saka naniniwala sa
Yung pagiging peaceful kasi nila, yung hindi nila pagpo-post ng mga ano-ano. So nagulat talaga ako daw sa Catherine, wala pa rin pinopost hanggang ngayon. Si Alden, konti lang, no? Talagang limited lang din mga kasombreros. Tapos, yun, talagang mag-expect at aasa tayo na kung aamin na ba sila sa 2026 mga kasombreros. So kung hindi man to, kasi 30 na si Catherine, no? Kailangan siya mag-settle down. Pero nga, sabi niya mga 34, 33, yun siya. So, mag-aantay pa si Pops Alden. So, pansinin niyo no, sa mga susunod na mga single pa rin ang dalawang yan. Kasi nga mag-aantayan sila. Ganon. Ganon dapat mga kasombreros. Tapos, last item natin mga kasombreros, of course, no, yung prayer ni Alden. Sabi dito ay, Dear God, thank you for being my source of strength and hope. When life feels uncertain or heavy, help me to keep my eyes on you. Remind me that joy is found in your presence, patience is grown in the waiting, and prayer keeps me connected to your heart. Rejoice in hope, be patient in affliction, be persistent in prayer. That's Romans chapter 12, verse 12. Napakaganda niya, no? Help me to live this truth today when I'm interrupted or when I'm tempted to give up or to give in to frustration. Fill me with peace when I feel weary. Strengthen my spirit. Keep my heart steady in hope, my steps firm in patience, and my lips faithful in prayer as I walk through this day with you. In Jesus' name, amen. So, amen and amen, Pops Alden. So, papakinggan natin itong kay Benedict Cua. Matutuwa kayo dito mga kasombreros. Tapos, ang Word of God afterwards. So, yun lang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang kay Benedict Cua and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda. So, advance Happy New Year, everyone! Alam nyo ba, meron akong project with Maggie. Kilig ba? First time kong na-meet si Catherine Bernardo. Siya rin yung one of the artists na ayokong ma-meet in person kasi baka magmukha akong tanga pag na-meet. Alam mo yung awkward ako, ganyan. But she was very, very nice. Kung paano siya sa TV na nakikita ko, mas mabait pa siya in person. We have a shoot today. We're gonna meet Catherine Bernardo. I was excited. Namamas ko po mga ninong at ninang. Love it! Ganda! And we got the chance to talk to each other. Tapos nagtaka pa siya na, tatay ka na! And I'm like, huh? You know I exist? Sarap lang sa feeling. You're a dad? I'm a dad! Oh my gosh! Ngayon ko lang nalaman. Talaga? Yeah. Oh my God, may isang part doon sa shoot namin na nabulol ako, tapos nataranta ako. Pero si Kat, sobrang nice niya. Inalalayan niya ako doon. As an artist, super na-appreciate ko yun. I did not expect na someone na ganyan kataas would be like that towards me. Kasi, naman na, sa industriya. So, every time kumakain kami together, parang kailan pick up. It's okay. You want more buwelo? Yes. Pinagawa kami ni Maggie ng TikTok together and one take lang yun. One take lang yun, guys. Nanigas ang buong katawan ko internally. Habang nag-eye contact ako sa kanya, parang sabi ko, umayos ka. Huwag kang matawa, huwag kang weird, lahat. Sinabi ko sa sarili ko. Nakikita mo ka. You. Left ka. Okay, perfect. I'm ready. Oh my God! Are the cute or what? Thank you. Yeah, cute. Po sa ating Word of God ay sobrang power nito mga kasombreros. Ang title po ay Mula sa Bibig ni Lord. Proverbs chapter 2 verse 6. For the Lord gives wisdom from His mouth. Ito yon, come knowledge and understanding. Sa ating buhay, ano ang lumalabas sa mabibig natin? Bad words ba? Mura ba? Kapag nagulat ba tayo na mention natin ang pangalan ng Panginoon? Ginagamit ba natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Alam niyo po yung words, powerful po yan. That is why ang words ay po pwedeng mag-build up, mag-encourage, mag-motivate, mag-strengthen ng tao, or po pwede rin siya mag-destroy. Kasi nga, sa words nga, minsan sa mga bashers nga, di ba? Sa mga negatron, talaga nakakasira siya ng araw. Nakakasira ng yung online bashings, no? Yung online na mga pamamahiya, yung mga online verbal abuses,
yung mga words ba na hindi appropriate mga kasembreros, especially kapag naninira ka na ng tao na hindi naman totoo. So parang may impact din yun mga kasembreros, kung pa may tama, no, sa recipients, kung sino man ang sinasabihan natin, kahit nga yung yung mga fans lang, di ba, ay talagang may impact din sa kanila mga kasembreros yung mga sinasabi ng ibang fans sa mga inahangaan nating artista mga kasembreros. So how much more kapag tayo na mismo ang sinasabihan. Pero yun nga, no, talagang patatagan ng loob dito mga kasembreros. So and nakaka-cause kasi yun kapag words mga kasembreros, especially yung tao na sinasabihan or binabash ay hindi nila kayang i-handle, nauwi sa anxiety, nauwi sa depression, and yung pinakamalala sa lahat ay nauwi siya sa suicidal mga kasembreros or suicidal attempts. So nagpapakamatay ang tao dahil sa ganung mga issue. So may mga ganun mga kasembreros, no, lalo na kapag ang bata ay namulat sa paligid na puro away, sigawan dito, sigawan doon, parang wala na siyang narinig na kundi nagmumurahan, no? May mga ganong tipo mga kasembreros. Yung pinsan ko na hindi ko gaanong close ay nagpakamatay, no, dahil sa ganoon mga kasembreros, kasi parati siyang sinisigawan, parati siyang binubulyawan, parang wala na siyang value ba. So grabe, panaginip na bangungot yun nangyari din sa amin mga kasembreros na pero hindi ko kasi siya close, hindi ko siya na-share ng gospel mga kasembreros, kasi sa side siya ng nanay ko. Lumaki siya doon sa side ng ng nanay niya, kasi ang nanay niya ay hindi namin set up. Kasi ako dito sa sa Davao, malaki na ako nung pumunta ako dito. So sa Cotabato or sa Sultan Kudarat talaga ako lumaki mga kasembreros. Doon ako sinilang, doon ako nag-graduate ng college. Tapos pag uwi ko ng Davao dito sa side ng nanay ko, ay kasi doon sa Sultan Kudarat kasi yung side ng tatay ko, so doon ako lumaki at graduate. Tapos ito naman sa side ng nanay ko, nakagraduate na ako ng college, tapos 2 buwan lang dumiretso ako ng Manila, tapos balik ulit. So hindi kami, parang never kami nag-meet, parang one time lang kami nag-meet mga kasunod ng pinsan ko na yon. So hindi ko na rin siya na-share ng gospel kasi nga parati siya andun, busy sa side ng mama niya mga kasembreros. So basta mahabang storya, pero ganun po siya. So kung kaya napakahalaga po na yung sa bahay natin, practice natin yung good words talaga. Pero ito, yung ating pinag-uusapan dito sa Proverbs chapter 2 verse 6, mula sa bibig ni Lord mga kasembreros, ay nagbibigay siya, no, ng knowledge and understanding. Kapag ang Diyos natin, kunwari nananalangin tayo, tapos approve siya, no, dininig niya yung panalangin na kunwari nananalangin ay, Lord, I pray for wisdom, I pray for understanding, I pray for knowledge, na magawa ang inyong kalooban, magawa ang inyong will, magawa ang inyong plano sa aking buhay, and so on and so on. So kapag nag-approve niyan siya, kapag nag-go na ang Panginoon mula sa kanyang bibig, sa kanyang trono sa langit mga kasembreros, so automatic yun, magkakaroon ng wisdom ang tao. Okay, pero ang process, of course, sometimes it takes time. May mga tao na nakakatanggap ng knowledge, nakakatanggap ng wisdom ng maikling panahon lang. Kunwari, nagbasa siya ng Biblia, nakinig siya ng salita ng Diyos sa mga simbahan, sa mga pictures, no, ng 3 buwan. May mga tao na convert or parang nababago at nagkakaroon ng wisdom kahit na sa ganong span lang, no, 3 months mga kasembreros or 1 year. May mga tao naman na it takes, pero syempre, no, sa general principle, tayo po ay dapat natututo, at saka yung learning natin continuous, lifetime yung learning natin when it comes to experience and so on mga kasembreros. Pero yung wisdom na ito na ibinibigay at ginagrant ng Panginoon, na sasabi na nagmumula sa kanyang bibig at sa kanyang approval mga kasembreros, ay maaring ibigay niya ng kunwari ikaw ay 2 years, 3 years, 10 years na, so ganon. And the more we pray, the more we study the Word of God mga kasembreros, and the more that we understand His plan, no, and His will sa ating buhay. So ganun po siya. So ako po ay mga 10 years, no, 10 years na akong nagbabasa ng Biblia mga kasembreros. So yun po, no, sa awa ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng wisdom, so that I also share this knowledge and wisdom sa inyo mga kasembreros, no. Kasi mahalaga na binibigay natin yung gift. Kung share natin yung gift natin mga kasembreros. If you have gift of wisdom, then share it to people. If you have the gift of teaching, then you teach. If you have the gift of prophecy, then you prophesy. If you have the gift of giving, so magbigay ka. So ganun ba? If you have the gift of service, then mag-serve ka sa tao, sa pamilya.
If you have the gift of, basta maraming gifts kasi mga kasembreros. Mga gifts na ito na sobrang dami mga kasembreros ay mababasa natin sa Romans chapter 12 verses 6 to 7 mga kasembreros. So nandun yung serving, teaching, encouragement, no? May gift. May mga tao kasing di ba may mga vloggers na motivational speaker sila, nagsispeak sila sa audiences tapos na-encourage sa mga tao. May gift of generosity, no? May gift sa leading, no? Kung kaya may mga taong leader yung tipo nila ba, yung nangunguna at mga pinuno sila mga kasembreros. So maraming gifts mga kasembreros. So kung kaya marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Lord kasi nga hindi lang iisa yung gifts natin mga kasembreros. So yun po, no. Sinasabi dito ni King Solomon sa atin sa verse na Proverbs chapter 2 verse 6 mga kasembreros, na sa Diyos lahat nagmumula, lalong-lalo pa yung wisdom. Ang wisdom kasi ay nagmumula talaga ito sa Panginoon. Okay? Nung humingi si King Solomon ng wisdom or ng anuman, kasi sinabi ng Lord na humingi ka ng anumang gusto mong hingin sa akin at ibibigay ko, sabing gano'n ng Diyos kay Haring Solomon. So he was the king at that time after nang mamatay ng kanyang tatay ni si David. Tapos si Haring Solomon na yung sumunod na hari mga kasembreros nung mamatay ang kanyang ama na si David mga kasembreros. So yun, no? Hindi humingi ng kahit ano si Solomon, si Haring Solomon. He only asked for wisdom mga kasembreros to lead the people of Israel. So grabe, no? Kasi siguro yung iba hihingi ng kayamanan, hihingi at magre-request ng power, ng influence, ng wealth, and so on mga kasas. But King Solomon only asked or prayed for wisdom mga kasembreros. The Lord is the author of wisdom. So parati nating tatandaan na ang pinaka-source, eternal, forever source ng wisdom ay ang Diyos natin mga kasos. Kasi yung knowledge, intellect, yung mga pang mundo lang yan mga kasos. But the wisdom is a heavenly gift. The finisher of wisdom. So si Lord ang author ng wisdom, siya rin po ang finisher, at saka giver ng wisdom. So tatlo, the Lord is the author, the finisher, tagatapos, and then the giver of wisdom to all those who search for wisdom and desire it. Kailangan i-desire mo talaga anything, di ba? Yung pangarap mo, Lord, sana maging doktor ako, Lord, sana maging attorney ako. So you have to pursue, you have to work, you have to study. Mga kasembreros, talagang paghirapan mo yan, especially kapag kayo ay salat sa financial mga kasembreros, no? So parang ganun lang wisdom, you have to pursue, you have to desire, no? Talagang Lord, sana mapasagot ko na siya. Kung naniligaw ka, sana mapasagot mo na. So you have to do something para mapasagot mo ang tao, mga kasembreros. So yun po siya. So parang ganun din po ang wisdom. And God gives generously to all who recognize their lack and seek after the wisdom that comes from Him. So kailangan i-recognize natin na wala tayo, wala akong ganito kung wala ang Diyos, wala tayo kung wala ang Diyos. We are totally nothing and useless kapag wala ang Diyos. So ganun po mga kasembreros. While we are exhorted in Scripture to strive after wisdom and earnestly desire it, we should never forget that wisdom is a divine gift from the Lord. So divine gift, and with it comes a knowledge of the holy. Grabe, no? Knowledge of the holy. So niya sabi niya dito ay from His mouth come knowledge and understanding. So divine gift, no, isang banal na regalo ang wisdom mga kasembreros. Kung kaya hindi lahat ng tao pwede magturo, mag-share mga kasembreros without the wisdom, without the knowledge mga kasembreros and understanding that come from God. But godly wisdom is not available to all, no? Sabi dito ni Haring Solomon ay hindi siya available, hindi siya pwede sa lahat ng tao. Sabi dito, it is only those who have entered into a relationship with the Lord through faith in His finished work who can be truly wise and participate in all the blessings that accompany godly wisdom. So hindi lahat, para ano lang yan ang Diyos po natin, si Lord Jesus Christ, ay namatay sa lahat ng makasalanan. Pero hindi lahat tumanggap at hindi lahat tinatanggap ang Diyos. Hindi lahat tinatanggap itong salvation or kaligtasan na inoffer ni Lord Jesus Christ, even though na namatay na siya sa krus ng Kalbaryo mga kasembreros. Kasi kung lahat ng tao ay tinanggap na at tumanggap sa Lord Jesus Christ, di sana pag lumingon tayo sa ating kapitbahay, sa ating paligid, di sana lahat may time sa pagbabible, no? Ang lahat ay may time sa panalangin. Pero ngayon parang talagang bihira na lang, makita mo, busy na lahat sa cellphone, busy na lahat sa mga daily agenda, sa mga deadlines sa mga school, sa trabaho, and so on. So yun siya, no? Kung yun yung literal, iikot mo lang yung mata mo
sa paligid mga customers. Makita mo na only a few people yung nagkakaroon ng time talaga sa pagbabasa at saka pag-aaral ng salita ng Panginoon mga customers. And sabi ito, only the one who reverences, yung mga gumagalang lang sa Panginoon and honors His name can drink of the wisdom of God and learn the secret things of the Lord. Grabe no? Mga secret, mga hidden things of the Lord mga kasambreros na napaka-amazing. Kumaga pa, mapapa-speechless ka na lang talaga mga kasambreros. Mapapatameme ka na lang talaga sa kadakilaan ng Diyos. Imagine mo, di ba, yung universe. Nako, asan bang hangganan nito? May endpoint ba ito? May dead end bang universe? Parang wala naman itong katapusan kung iikot-ikot ka. Di ba sa Maynila? Talagang sabi mo, sobrang lawak na Maynila, naliligaw-ligaw ka pa, pero meron siyang endpoint, meron siyang deadline. Magtatanong ka lang, dito pala yung bus station, ganito pala yung hintuan, ito pala yung stop, ito yung go. So, pero sa universe, wala, no? So, dyan pa lang makita mo talaga sa lawak ng langit. Talagang yung mata mo lang yung mata mo lang yung hindi kasya, no? Yung pag tumingala ka sa langit, mga kaso. So, more than that, mga kasamares, ang amazingness at ang greatness ng Panginoon natin mga kasos na nagbibigay ng wisdom sa mga nagdi-desire, sa mga talagang gustong-gusto at gumagawa ng paraan para magkaroon ng wisdom mga kasambreros. Alright, so ang ganda ng verse na to mga kasambreros mula sa bibig ni Lord. But in the meantime, yun lamang sa ating Word of God ha, no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, understanding, knowledge mga kasambreros, especially sa ating Panginoong Diyos makapangyarihan sa lahat, in the mighty and the source of wisdom, Jesus Christ Himself. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.